What's up guys? Welcome back to my channel. So pag-uusapan natin ang mga balita sa boxing. Interim WBC Light Heavyweight Champion David Benavidez. Sinabing babalik na siya sa 168 pounds sa Super Middleweight Division upang ipagpatuloy ang pagiging mandatory sa WBC ni Canelo. Nakita natin sa laban ni Benavidez kay Gvozdyk na hindi pang light heavyweight ang lakas niya. Hindi katulad nung lumalaban siya sa Super Middleweight Division. Talagang halimaw ang mga naging performance ni David Benavidez. Nawala yung lakas ni Benavidez nung umakyat siya sa Light Heavyweight Division. Kitang-kita talaga na malayo ang agwat ng Super Middleweight sa Light Heavyweight Division. Ganon din nung lumaban si Canelo kay Bivol. Kitang-kita na napagod talaga ng gusto si Canelo. At yung lakas ni Canelo pang Super Middleweight talaga. Kumbaga pinakasagad na ni Canelo ang 168 pounds. Kaya naisip na rin ni Benavidez na bumalik sa 168 pounds upang sagupain si Canelo. Ito na lang kasi ang kulang kay David Benavidez upang tuluyan ng iwan ang Super Middleweight Division. Dun sa performance ni David Benavidez kay Gvozdyk, makikita natin na delikado si David Benavidez kung ilalaban mo kay Artur Beterbiev. Malakas si David Benavidez pero yung lakas ni Benavidez pang Super Middleweight Division lang. Kung ilalaban mo si David Benavidez kay Artur Beterbiev, siguradong matindi ang sasapitin ni Benavidez. Sa lakas ng suntok ni Beterbiev, siguradong may tulog si Benavidez. Idagdag mo pa ang pagiging volume puncher ni Beterbiev at infighter pa kung lumaban. At isa pa, division talaga ni Beterbiev ang Light Heavyweight Division. Kailangan mo nang gawin ni David Benavidez, pakiramdaman muna niya ang Light Heavyweight Division. Mag-tune up fight muna siya ng 2 o 3 beses pa bago lumaban kay Beterbiev. Kasi hawak ni David Benavidez ang interim WBC sa Light Heavyweight at hawak naman ni Artur Beterbiev ang WBC Light Heavyweight title. Sa kabilang banda naman, ongoing pa rin ang negosasyon sa pagitan ni na WBA Lightweight Champion Tank Davis at ang IBF Lightweight Champion Vasily Lomachenko. Ito ang pinakamalaking laban ngayon sa Lightweight Division. Dapat noon pa sila naglaban, lalo na nung nasa kalagitnaan pa ng kanyang prime si Lomachenko. Pero dahil sa matinding politika sa pagitan ni Mayweather at ng PBC Promotion at ni top parang CEO at promoter na si Bob Arum, hindi tuloy na ikakasa ang laban. Pero ngayon, interesado na ang kampo ni Tank Davis kay Lomachenko. Lalo na't may hawak na ulit na titulo si Lomachenko. Huling 2 laban ni Tank Davis laban kay Ryan Garcia at Frank Martin. Samantalang si Lomachenko huling 2 laban niya, laban kay Devin Haney at George Kambosos. Yung kay Devin Haney, kitang-kita na dapat si Lomachenko ang nanalo doon. Pero pinaboran ng judges si Devin Haney. Kaya nung laban ni Lomachenko kay Kambosos, talagang dinominante talaga ni Lomachenko si Kambosos sa pamamagitan ng TKO sa round 11. Kung makikita sa ranking sa lightweight, bakante ang Daring Magazine belt. Number 1 si Tank Davis at number 2 naman si Vasily Lomachenko. Ito na lang ang natitirang magandang laban sa lightweight division. Dahil umakyat na sa super lightweight sina Teofimo Lopez, Pitbull Isaac Cruz, Devin Haney at Ryan Garcia. Although sa lightweight, magandang laban din yung kila William Cepeda at Shakur Stevenson. Pero mas kilala at nasa pound for pound sina Tank Davis at Vasily Lomachenko kumpara kila William Cepeda at Shakur Stevenson. Mandatory si William Cepeda sa 4 na major belt sa lightweight division. Pwede rin siyang mamili kung alin sa 4 na major belt ang gusto niyang mapalaban. Dahil magkakaiba naman ng champion. Pero pwede rin mag-utos ang isa sa major belt kung saan pwedeng mapalaban si William Cepeda. Pero mas maganda unahin muna ni William Cepeda si WBO Lightweight Champion Dennis Berinchik. Ito ang pinakamadaling kalaban na champion sa lightweight division. Ongoing na ang negosasyon para sa unification ng WBA at IBF sa pagitan ni Tank Davis at Vasily Lomachenko.